Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bayat. Ito na nga pag-usapan po natin na mainit na issue sa lipunan. At grabe ho mga kababayan ha. Talaga nga namang ako ho ay natatawa at talaga namang ako po ay nagagalak. At alam nyo, sabi ko nga napakatanga ho talaga ng ginawa ng administrasyon na ito. Hindi, alam nyo, itong survey na bago ngayon ay isang patunay lamang po mga kababayan na talagang ang ginawa ng administrasyon ni Marcos ay puro kapalpakan. Yan ang katotohanan. Gago! Kasi mantakin mo, presidente ka. And yet, ito ang resulta ng survey. Alam mo, ito first time in the Philippines po ito. First time in the Philippines. Bakit to kanyo? Kasi usually, yung before Duterte mga kababayan, masasabi natin, yung mga presidente noon, bumababa talaga during the midterm o itong kalahati ng taon nila bilang isang pangulo. Pero, ito ang first time. Hindi nung mga nakaraang taon, hindi umaangat yung dating Pangulo. Anong halimbawa ko? Yung kay Pinoy. Halimbawa kay Pinoy. Nung siya ho ay presidente, midterm bumaba din siya. Pero hindi umangat yung nakaraang presidente na si Gloria. Hindi ho umangat. Naintindihan natin? Ibig sabihin, bumaba man si Pinoy noon because bumaba siya because of his performance. Pero walang nagsasabi noon, gusto namin ibalik si Gloria. Walang ganon. Siguro meron ilan. This is the first time, mga kababayan, wherein in the middle of the panunungkulan ni Marcos, sinasabi ng taong bayan, balik tayo doon sa nakaraan. Gusto namin nakaraan, lumayas ka na dyan. Ganon. Sana all. At hindi lang yun. O sige na nga, kung hindi man yung nakaraan, yung anak lang nung nakaraan. Ganon ka diring-diriho ang mga Pilipino kay Marcos. Di ba? Yan ang katotohanan. Yan po ang talagang katotohanan. Alam nyo, dapat talaga mag-isip ng administrasyon ni Marcos kung bakit nagkaganire. Kung bakit po nagkaloko-loko. Bakit? Ako, marami ng factor dyan, yung impeachment na nangyari, which is may survey din dyan na ayaw ng mga Pilipino. Hindi lang po yun. Yung illegal, no due process na ginawa nila kay Pangulong Duterte, isa pa ho yun, di ba? Pero more than that, marami pa. Yung pagtaas ng bilihin, hindi mapigilang bumubulusok na pagtaas ng bilihin. Yung krimen na umaakyat, ang dami po niyan. Kahit i-deny nila ng i-deny. Kahit sabihin nilang fake news. Lahat sila fake news Yan ang sinasabi. Hindi mo madideny yan kasi ramdam ng mga Pilipino yan. Yan yung mga basic needs. Ano yun? Food security, peace and order, yan ang mga basic needs. Hindi ho nararamdaman ng taong bayan yun. Walang food security, ibig sabihin, gutom na at pagutom ng pagutom. As a matter of fact, kung dati nga, yung sahod, kahit papaano, kinakaya pa. Ngayon, hindi na talaga. Kaya na rin, damay na rin po doon yung peace and order. Marami po tayong nakikitang mga krimen, dahilan ng mga lintik na kriminal, hindi kasya at kailangan nila ng pera. Pampagamot. Mantakin mo sa nga nakakita na walang health system na matino na bansa. Tayo lang yun. Tsaka yung mga Timbuktu siguro. At tsaka yung mga mahihirap na bansa. Tayo at ay mahihirap ang bansa. Yan yung mga walang health system. Mga kababayan, kung walang health system, ano pa ang mangyayari sa Pilipinas? Siyempre, maghihirap lalo ang mga Pilipino. Mantakin mo, sobrang mura na nga ng junk foods. Hindi, ito kung dati, di ba, ang usap-usapan dyan, kakain ka, pag mahirap ka, ito, itong panahon namin, yung panahon pa namin, pag ikaw, kumain ka ng tuyo, mahirap ka. Kumain ka ng galunggong, mahirap ka.
Ngayon, hindi na. Mayaman ka pagka nakakain ka pa ng galunggong. Pag nakakain ka ng tuyo, mayaman ka pa. May pera ka pa kahit papaano. Di ba? Ano na pagkain ng mga mahihirap ngayon? Pansit canton, ihahalo sa kanin. Asin, ihahalo sa kanin. O kung hindi kaya yung pagpag ni Bambam. Pagpag ni Bambam, naalala nyo? O, yun. Yun ang ipakakain sa mahihirap. Di ba? So, ano ibig ko sabihin? Talaga naman yung quality of life bumagsak within 3 years. And, ramdam ho ng mga Pilipino yan. That's why, bumaba talaga ang ratings ni Marcos. Dagdagan mo pa ng mga abusadong politiko. Dinagdag mo pa yan, di ba? Alam naman natin, basta kalaban, pinag-iinitan nila. Akala kasi nila nakakalamang sila dun eh. Nakikita ng taong bayan yan. Di ba? Yung pinag-iinitan mo yung kalaban, nakikita. Kasi iisipin talaga ng mga Pilipino kaysa na ginagawa ang trabaho ng mga nasa gobyerno, namumuliti ka lang. Halimbawa, palala ng palala yung flood control. Di ba? Yung issue ng flood control, palala ng palala. Kaya tuloy, baha ng baha. Kitang-kita ng mga Pilipino yun. Naninanakaw ang pera ng mga Pilipino. At higit sa lahat, mga kababayan, sa tingin ko, malaking factor, ito talagang dumausdos pababa. Kasi talagang matindi na yung kahirapan, di ba? Matindi na yung mga kaganapan para po masabi nating nawawala ng tiwala ang mga Pilipino. Alam mo kung ano pa nagpa-highlight niyan? Inilagay pa nila si Jose Claire Castro. Yun ang problema dyan. Gago! Yan, sabi nga yan ng cream. Dun sa, alam mo yun, sa cake, di ba? Yung cream, yun yung talagang nakakalason dun eh. Aside from matamis na nga yung cake, nilagyan mo pa ng cream na may gatas na lahat. Mas lalo pag tuloy naka-diabetes, di ba? Ano ibig ko sabihin? Palpak na nga yung gobyerno. Lalagyan mo pa ng Jose Claire Castro na magsasabi na maggagawa ng dahilan. Alam mo, mas nakakainis yung gumagawa ng dahilan. Alam mo yung sa awayan, yung mga mag-aaway na mga jogjojowa, lalo na yung dalawang fame whore ngayon na walang ginawa kung hindi mag-post ng kanilang awayan, yung pangit na nangalunya. Kasi meron uso ngayon sa social media. Yung dalawang vlogger, ewan ko kung sino bang vlogger yun, bagong salta na naman. Tapos, lahat ng kanilang katarantaduhan, yung katarantaduhan ng jowa niyang pangit na nagloko, tas maganda yung babae, mayat maya post ng post. Halatang for the views for the content, halata. Pero alam mo, masakit kasi doon, kaya nakaka-relate yung iba, kesa na umamin, nagdadahilan pa. Yun ang ginagawa ni Jose Claire Castro. Kesa na aminin yung mga pagkakamali, lulusutan niya pa yun. Yun nakakabwisit eh. Kesa na mag-sorry ka, alam mo, ang tao, mas tatanggapin pa nila yung sorry. Kaya nga, naalala nyo kay Gloria, nung nag-sorry ang si Gloria, mas tinanggap pa eh. Pero kung nagpalusot yun, sigurado ko lalo siyang madidiin dun eh. Pero nung nag-sorry, tapos na usapan. Hindi ko sinasabing tama yun na yung ginawa niya. Ang sinasabi ko lang, mas tatanggapin ng Pilipino kung magso-sorry o kaya we will make things better o ganyan, di ba? Hindi pag tinanong mo tungkol sa peace and order, sasabihin sa'yo fake news ka. Pag tinanong mo sa ganito, kasalanan ni Duterte. Wala talaga silang kasalanan. Kaya ka talaga mabibwisit kasi doon mo makikita, ninoloko nyo naman kami. Loko-loko na nga kami, nabudol na nga kami, lulukohin nyo pa kami. Yun na masama doon nabudol na nga yung mga Pilipino, tapos ngayon magpapalusot pa kayo. Diba? Yung palpak na 20 pesos na bigas, ano ginawa nila? Nag-hire sila ng mga vlogger, nabobong mga vlogger na susubukan palusutin. Kasi ang issue sa 20 pesos na bigas dyan sa Cebu, hindi yung 20 pesos na bigas sa pipiling lugar o piling bentahan ng bigas. Hindi yun ang gusto ng Pilipino. Kaya kahit gawin yung palusot yan para lang masabing, halimbawa, para lang masabing promise fulfilled.
kukuha sila ng 2 o 3 tindahan na magbebenta ng 20 pesos na bigas. Sinong niloko ninyo? Kaya lalong nabibwisit ang mga Pilipino. Mantakin mo para lang masabing, promise fulfill. Kukuha kayo ng 3 tindahan dyan na magbebenta ng bigas na 20 pesos. Sinong tinarantado ninyo? Tapos, etong mga fake news vlogger ni Marcos, pagpapalusot pa, kita mo na, mali ka ba, bla bla bla, sabi mo, hindi na magkakaroon ng 20 pesos na bigas after the election. Nagkaroon nga, ilang araw lang, ilang tindahan lang. That's not the point. The point here, mga kababayan, is dapat bumagsak ang presyo ng bigas. Sa lahat. Luzon, Visayas at Mindanao, huwag nyo lolokohin ng taong bayan. Kaya nabibwisit lalo sa inyo mga Pilipino, niloloko ninyo Naloko na nga sila, lolokohin nyo pa. Diba? Yun ang problema mga kababayan. Kaya tuloy busit na mga Pilipino. Kaya ngayon bumagsak lalo ang rating ni Marcos. That's the truth, diba? Sa sobrang kaya nga alam nyo mga kababayan, etong survey nito, mapakaraming kahulugan nitong survey na ito. Okay? Panoorin po natin. Marami pa rin Pilipino ang mas nagtitiwala kay dating Pangulong Duterte kumpara sa iba pang lider ng bansa. Batay po yan sa survey ng Pulse Asia. Sa 1,200 tinanong, ilang araw bagong midterm elections, 63% na nagsabing may tiwala. Ano daw? Is this a survey after the election? No. Is this a survey during the election? No. Is this a survey before the election? Yes. I therefore conclude. Isa sa meaning ng survey na ito mga kababayan, that people will vote for the endorsement of VP Sara Duterte and Rodrigo Roa Duterte. Kasi alam mo, eto pa lang mga kababayan, kung titignan mo, kasi hinati po yan di ba? Ibig sabihin, tinanong na yan ang 3 pangalan na inilagay. Kaya naman ay hindi natin alam kung what kind of o what form of question ang ibinigay nila. But the point here, 2 ang Duterte dyan. Ibig sabihin, kahit pa paano may mga nagsabing may tiwala ako kay VP Sara Duterte o meron nagsabing may tiwala ako kay Rodrigo Roa Duterte pero wala akong tiwala kay VP Sara Duterte. Maaring may ganon. Hindi ko sinasabing ganon pero maaari. But the point here, 32% lang. Si Marcos mag-isa lang. And yet 32% lang. Etong mag-ama, 2 pa sila. So ibig sabihin, sa totoo lang, kung ang question ay between Marcos and Duterte, I think mas mataas pa siguro ang matatanggap ng Duterte. Baka 20 na lang yan si Marcos. Ayun sa tingin ninyo. Di ba? Pero sige, for the sake of scientific explanation, sabihin na natin, 63% si Pangulong Duterte at 32% si Bongbong Marcos. Ibig sabihin nun mga kababayan, and this was survey. This survey was before the election. So ibig sabihin po malaki talaga ang chances na nanalo ang Duterte. Hindi man lahat. Hindi natin makukonclude na lahat nanalo sila. Most likely, majority dapat. Maaring hindi na pumasok yung mga in-endorse ni Marcos. Kasi dyan pa lang before the election yan tinanong na sino mas gusto ninyo? Sino mas tinagkakatiwalaan ninyo? Sa nino kayo sa tiwala, tandaan ninyo, trust rating ito, tiwala ito ng taong bayan. So ibig sabihin mga kababayan, mas may tiwala sila sa endorsement ni Rodrigo Roa Duterte kesa kay Marcos. As a matter of fact, si Rodrigo Roa Duterte o si Tatay Digong, talagang sinabi niya, iboto nyo tong Duterte o kalimutan nyo na lang ako. Ganun lang kasimple. Iboto nyo tong Duterte o kalimutan nyo na lang ako. At ladies and gentlemen, nakakulong pa po yan. Si Marcos, umaattenda ng rally.
Pabago-bago pa yung lineup niya kasi may nawawala, lalong-lalo na yung kapatid niya. Mantakin mo. Nanalo pa yung ibang mga taga-alyansa. At may nanalo pang dilaw. Alam nyo, ito ako naniniwala ko na sinadyang may manalong dilaw na si Bam o si Kiko. Maaring hindi nila alam yung pandaraya. Maari kasi kahit nga sila nagulat eh. Ha? Panalo kami? Anak ka ng wewe. Hindi nga sila nanalo ng mga di ba? Na inodoro nga sila eh. Bakit sila nanalo bigla? Ako, isa lang ang basa ko dito. Ito isa lang ang basa ko. Sa tingin ko, yan ay pakikipag-alliance ng Marcos government o ng Marcos Araneta Romualdez government sa mga dilaw para po madagdagan sila ng bilang. Kasi alam na po nila na wala nang nagtitiwala sa kanila eh. Ang mga tao, mapa-Duterte, mga mapa-loyal, solid Duterte supporter, or just an ordinary na walang pakialam sa politika, they know na Duterte ang pipiliin. Ayaw na kay Marcos. Or baka naman, yung mga walang pakialam, ayaw lang talaga kay Marcos. Maaring hindi sila Duterte. So ibig sabihin, para somehow tumaas-taas naman si Marcos, nakipagkasundo sila sa dilaw. Paano? Paano sila makikipagkasundo? Ipapanalo muna nila ang mga dilaw. Then they will form an alliance with them. Basta ang usapan, ipapanalo namin kayo. Tapos, sundin yung mga kagustuhan namin at suportahan nyo kami. Maaring ganon. Kasi kung makikita natin, di ba? Days before the election, nakipag-meet up po ito si Marcos sa mga dilaw. So, wala ko sinasabing dinaya ng dilaw Hindi yan ang sinasabi ko. Pero maaring this government made a way to make sure na manalo ang dilaw, magkaroon ng dilaw sa loob ng Senado so that may alliance sila. Kasi alam nga nila na olat na po sila sa taong bayan. So at least, olat na tayo Wala tayong magagawa. Iilan na lang yung loyalista kung hindi pa natin babayaran. Hindi pa sila magbablog. So para kahit pa paano, dumami ang anti-Duterte. Isama natin itong ilang dilaw. Kasi alam naman po natin, hindi talaga masisikmura ng mga dilawan ng mga Duterte kasi silang mga trapo ang talagang pinag-initan ng Duterte, di ba? So, ipinasok nila yung dilaw. Kasi dito, mga kababayan, yung 63% ni Pangulong Duterte, more than half. Mataas pa po yan. Sa tingin ko, mas mataas yan kung hindi siguro nila pinaghiwalay si VP Sara Duterte, si Pangulong Duterte. Malamang sa malamang, mas mataas po yan. Sigurado po ako. So dito pa lang, finish na. Diba? Pero gayon pa man, kung ako si Marcos, nakakuha ako ng ganito at gustong ibalik yung dating presidente, o sabihin na natin, mas may tiwala sila doon sa dating presidente. Kung ako dito, magjajapan ako, kukuha na lang ako ng Hindi ko na lang sasabihin, bawal dito yun. Hindi ko ako sa'yo. Mag-session na lang kayo. Therapy session. Wag ganon, kayo talaga ang itim ng mga isip ninyo. Gago! Di ba? Hindi, Koko dito kay Marcos. Mag-resign na lang siya. Nakakahiya na ho ito. Mantakin mo, 3 taong ka pa lang, sinusuka ka na ng mga Pilipino. Saan ka nakakita ng ganyan? 3 taong ka pa lang, isinusuka ka na ng Pilipino. Tapos bubuduli mo pa sila sa, hindi, kailangan mag-resign tapos ayusin natin. Mag-resign, ayusin, tapos kinabukasan ipinasok mo. Para bagang may nabasa ako, parang basketball daw yan. Sabi mo dun sa sa pagbabasketball, meron dun sa gitna yung parang nagtatawag ng mga substitution o kaya time out.
Sabi mo doon sa ano, oh, sub. Ganyan ba yung sana, sub? Sub. Palabas na yung mga sasab. Oh, sub, kay 5, sub. Tapos, nung asa na yung kapalit? Okay, pasok uli kay 5. Gago! Parang ganun ang ginawa ni Marcos eh. Mag-resign kayo. Bukas, balik ko kayo. Kaya tuloy pinagtatawanan lalo eh. Kaya tuloy yung trust rating mo, Marcos, bumubulusok pa baba. Ginagago mo yung tao eh. Yan ang... Tama na yung panggagago ninyo. Tama na yung pambubudol ninyo sa mga ganyang optics nyo. Hindi, we need to change the government and focus on sa mga pangangailangan ng taong bayan at wag na ang politika, bla 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 bla. Magre-resignin natin sila lahat. Anyari? Wala sila kay Duterte. 50% naman ang kay VP Sara Duterte at 32% ang may tiwala kay Pangulong Bongbong Marcos. 42% naman ang walang tiwala sa kasalukuyang Pangulo habang 25% kay... Grabe ito yung distrust. 42%. Don't worry, Marcos. Nadagdagan ka naman eh. Mas lamang ka dito. 42% ka dito. Isipin nyo to nakakahiya. Ang wala lang, isipin nyo, wala lang tiwala kay Duterte, 17%. Sa'yo, almost half, walang tiwala sa'yo. Kung ako presidente talaga, hindi, I mean, kung hindi makapal ang mukha ko, kunwari ako bilang presidente, hindi makapal ang mukha ko, di ba? Nakatanggap ako ng ganito, tayo na magre-resign ako. Wala na akong mukhang ihaharap eh. Magre-resign na lang ako. Kung ganito lang din naman yung statistic patungkol sa akin, resign na lang ako dyan. VP Sara at 17% ang walang tiwala kay dating Pangulong Duterte. Halos magkakasing dami naman ang undecided. 27% kay PBBM, 25% sa kasalukuyang vice at 20% naman sa dating Pangulo. Tinanong din ng mga respondents kung sang-ayon ba sila o hindi sa paghain sa Senado ng impeachment laban kay VP Sara Duterte. Pinakamarami ang hindi sang-ayon na nasa 50%. Tingnan mo, eto kung maaalala nyo, nagpalabas ng propaganda ang Malacanang noon at sinasabing pabor daw sila sa impeachment ni VP Sara Duterte. Tingnan nyo ngayon, 28% lang ang nagsasabing pabor. Kasi nga, mali yung way of questioning before. The way of questioning before is parang dapat bang sumagot ni VP Sara Duterte tungkol sa issue ng o yung may pananagutan, dapat bang sagutin? Tapos, syempre, mga tao, dapat talagang sagutin para matapos na yan. Di ba? Ganun ang But it doesn't mean na they're pro-impeachment. Pero yung nilabas na balita, ganun. Pro-impeachment ang mga Pilipino. Gusto nila ma-impeach si VP Sara Duterte. Kasi nga, balita yun ng sariling network ng gobyerno. Naturalmente, ganun ang packaging nila. Ito, lumabas ngayon ito, 50% ayaw sa impeachment. Diba? At ilan lang ang may gusto, 28. The rest, wala silang pakialam. Hindi, kasi alam mo, ugali talaga ng Pilipino yan. Ano ibig ko sabihin? Alam mo, yan 21% na yan, at saka yung 1%, ayaw, din yan, ayaw din nila. Ano ibig sabihin ng ayaw din nila? Parang, wala kaming pakialam dyan. Hindi namin hindi namin gusto, hindi namin concern yan. Di ba? Kaya nga hindi namin alam kung mag-agree kami o disagree. O hindi namin alam yan. Sa madaling salita, dapat lang tingnan talaga dito ay yung 28%. 28% na masasabi mo, gusto namin ma-impeach si Inday Sara Duterte. Sana merong taga Malacanang press cartel na magtanong niyan kay Yussi Claire Castro. Yussi Claire, ayaw pala ng mga taong bayan na ma-impeach si VP Sara Duterte. Kasi 28% lang
Ano kayang isasagot ni Yusek Claire Castro? Ako alam ko na eh. Malamang ganito. Malamang ha. Sino ba yung 28%? Nakausap mo ba yung 28%? Alam mo ba ang sinagot niyang 28%? Tama ba yung tanong ng 28%? Malamang ganun. Di ba? Ano sa tingin niyo? Di ako talaga kung di ba alam naman natin na gusto natin na mabago yung mga sekretary. Ako ayoko mabago si Yusek Claire. Parang awa mo na BBM ha. Parang awa mo na Marcos. Parang awa mo na Bongbong. Huwag mong tatanggalin si Yusek Claire sa kanyang trabaho. Please, she is doing her job. And that job is to destroy your reputation or your, destroy your ratings, not reputation. Because of her, lalo kang bumubulusok. Kaya please lang, wag mo nang tanggalin niya si Claire Castro. Gusto namin yan dyan. Okay? Please lang ha, parang hawa mo na. Mas gusto namin na naandyan siya. Habang 28% naman ang sumasang-ayon. At ito pa, may dagdag pa. Hindi kasi nasama sa balita na ito. Ito, pag-usapan din natin itong survey na ito. Ito, ayan. 2028 Presidential Preferential Survey. Ito po ay tanghere naman. Okay? Itong tanghere na to ha. Mumemenus ka na sa akin eh. Ito ha. Actually, dito nga marami nagsasabi na this is a mind conditioning. Bakit? Kasi noong mga unang mga survey, hindi naman kasama si Robredo. Una yon, hindi kasama si Robredo. Yung mga nakarang survey, usually yan, BP Sara Duterte, Rapi Tulfo, Romualdez. Tatlo lang. Lagi yan sa presidential survey. Ngayon, medyo kaduda-duda. One, bakit isinama si Bongo? Hindi, isipin niyo yan ha. Kasi gusto nila mahati yung Duterte supporter. Unang-una, hindi gagawin ni Bonggong lumabang kay BP Sara Duterte. Head on. I don't think and 200 to 300% hindi lalaban niya si Bongo kay BP Sara Duterte. Malabo yan. Alam nyo kung bakit. Naalala nyo nung panahon na dapat tatakbong BP si Bongo tapos ang inaay na tumakbong presidente si Sara Duterte noong 2022. Ano ginawa ni BP Sara Duterte? Bumaba siya bilang vice. Tapos ano ginawa ni Duterte? Inangat si Bongo. Sinabi niyan tumakbo kang presidente. And ladies and gentlemen, I was there. I was there when Senator Bongo, me, and the President and Executive Secretary Melda Dea nag-usap-usap. Nandun po ako. They were trying to listen to the voice of the people. So they asked me. Alam mo, ako po personal, narinig ko kay Pangulong Duterte, Bong, takbo ka, Presidente. Narinig ko po yun. Kaya nga po, tumakbong unang ginawa ni Bongo, hindi na siya. Winidraw niya yung pagba-Vice President kasi nga tumakbo si Sara na Vice President. Winidraw niya. Hindi siya lumaban. Pangalawa, isipin niyo na Vice President pa lang yun, hindi na siya lumaban. Pangalawa, si Pangulong Duterte na mismo ang nagsabing tumakbo ka bilang presidente. So nagsagbit ng candidacy si Bongo. Alam mo, ayaw ni Bongo yun. Bakit? Alam niya kasi na si Sara Duterte na kay BBM. So unit team sila. Ayaw ni Bongo kasi babanggain niya yung will o yung ine-endorse ni Sara Duterte. Ine-endorse lang yun ha. Ayaw banggain ni Bongo. As a matter of fact, in my own eyes and ears, narinig ko at nakita ko
na pinagagalitan ni Pangulong Duterte si Bongo. Harap-harapan. Bakit? Kasi nga, sabi ni Bongo, aatras na lang siya. Kasi ayaw niyang magkaroon ng head-on collision sa Uniteam. Kasi in-endorse ni Sara Duterte. Alam mo, pinagalitan ni Pangulong Duterte si Bongo. Sinabi niya, bakit ba? Ako naman ang mag-endorse sa'yo. Ako ang ayoko maging presidente yan si Marcos. I was there. Kaya kailangan kang tumakbo bilang presidente. Tapos paulit-ulit na sinasabi ni Bongo, parang bata siya na nakikiusap kay Pangulong Duterte. Ayoko makabangga yung kapatid, yung anak mo. Ayoko kasi in-endorse. Ano ba? Ganun sila? Sasagutan sila? Naririnig ko yun, mga kababayan. Sobrang hindi babangga ito si Bongo kay Sara Duterte. Kaya etong pautot nitong 2028 presidential survey, bakit isinama dyan si Bongo? Hindi babanggain ni Bongo si Sara Duterte na presidente. Malabo yan. Mas malabo pa yan sa jowa ninyo na naglolo ko. Alam nyo kung ba't nilagay dyan si Bongo? Para mahati yung mga Duterte supporter. Para bumaba si Sara Duterte kahit papaano at medyo pumantay si Leni Robredo. Para ang dating match. Yeah? Kasi konti lang ang difference. Pero mga kababayan, tanggalin mo dyan si Bongo, sigurado ko, mapupunta yung 50% ni Bongo kay Sara Duterte. So, lalawak ngayon. Para lumiit, nilagay nila si Bongo para lumiit yung Pero kung wala yan, talaga malaki yan. Ibig sabihin, ladies and gentlemen, the reality is, napakataas ni Sara Duterte sa presidential survey. Kung panahon nga noon, mataas na siya, and hindi pa nakita yung kamandag ni BP Sara Duterte, lalo na ngayon, nakita yung tapang at kayang pumalag ni BP Sara Duterte, sigurado ako mas mataas ngayon. Kaya katarantaduhan po, pasensya na po kung sino man ang gumawa ng survey na ito, I think this is wrong. I think this is wrong na isinama si Bongo. At out of nowhere, Leni Robredo biglang pumasok. But, if there is one more observation on this survey, si Martin Romualdez talagang wala. Gago! Kahit anong pamumudmud ninyo ng ayuda, kahit yung mga congressman mo, kung hindi dahil kay speaker, walang ayuda. Meron, nagsalita nun yung babae. Kung hindi kay speaker, walang AYEX, walang tupad, walang ganyan. Lagi niyang binabanggit yun, wala pa rin. Pinagtatawanan pa rin to si Romualdez. Meron pa nga dyan, isa, tumatakbong mayor Naulat din, sabi niya. Tingnan nyo na, nagbigay ng kalahating bilyon o 500 million si speaker para sa atin mga taga Maynila. Wala, olat pa rin. Alam mo, Martin Romualdez, pag balik-baliktarin mo, wala ka talaga. Olat ka talaga. Ang pag-asa mo, si Comelec Chairman Garcia. That's the reality. Gago! Isa pa mga kababayan Ito, pakinggan ninyo ito. Isa pang sabi nga sa akin, meron akong kaibigan, sabi ko, paano kaya kung hindi tumakbo si BP Sara Duterte? Kwentuhan lang namin to. What if lang ma-impeach si BP Sara Duterte? Siyempre hindi na siya makakatakbo, di ba? What if lang ganun mangyari? Paano na kaya ang Pilipinas? Naku, baka si Romualdez ang manalo. Alam mo, sabi sa akin ng kaibigan ko, wala ka rin, mahina ka rin. Bakit? Pag hindi tumakbo si BP Sara Duterte dahil na-impeach siya, kahit sinong lumaban kay Romualdez, talo si Romualdez.
Gago! Kahit sino daw lumaban kay Romualdez. Kahit siguro barangay captain o isang sabihin mo ng mahina, hindi talaga mananalo yan si Romualdez. Gago! Sa bagay. Ayan, lahat niya ginawa niya pero walang nangyari. Antakin mo yan. Eto si Tulfo, wala na. Finish na yan. Finish na yan. Sa totoo lang, hindi na makatakbong presidente. Napaghalataan yung pagiging ano niya eh. Yung, kasi, tanda natin si Rapi Tulfo, nasa tingin ko lang, si Rapi Tulfo, nagustuhan ng mga Pilipino at nanalong senador yan because yung sa tapang niya, dahil sa pinagtatanggol niya masang Pilipino. Pero dahil sa pagiging tameme niya, sa kalokohan ng gobyerno ngayon, nasira ang lahat ng credibility ni Rafi Tulfo. Believe na sana ang mga Pilipino eh. Pero dahil sa hindi siya nagsasalita, wala siyang say sa mga... kasi yun ang inaasahan eh. Yun ang inaasahan ng mga Pilipino kay Tulfo eh. Yung paglalaban mo kami sa mga korap, ipaglalaban mo yung pangangailangan namin. Hindi. Ang nakikita nila, pili lang yung nilalabanan ni Tulfo. Pagtatamaan ng presidente, tamime na siya. Yun yung hinahanap sa kanya. Yun ang dahilan kung bakit siya nanalong senador noon. Nawala. Kaya tuloy bumabagsak. Mantakin mo, dati ang taas-taas ni Tulfo. Ganun sila ni VP Sara Duterte. Wala pang mga issue kasi yun noon Ganunan sila. Pero nung nagka-issue na, nanahimik si Rapi Tulfo. Lalo tuloy siyang bumagsak. Wala. Parang yung Tulfong, di ba pag sinabi mong, patutulpo kita. Para mo talaga sinabing, lagot ka, yari ka, Tulfo ka ngayon, Tulfo. Parang nawala na Nawala na yung karisma na ganun di ba? Nawala na yung ganong klaseng, ngayon, pag sinabi mo ipapatulpo kita, wala nang effect Parang, hindi mo naman ako kaya kasi bata ako ni Marcos. Ganun. Ganun lang yun di ba? Tingnan naman natin yung Vice President. Ito naman yung Vice President. Out of nowhere, biglang lumabas si Bam Aquino. Kaya itong tanghere, itong survey na ito, mukhang meron talagang ipinapasok. By the way, parang hindi ko nakita sa presidential si Ontiveros. Kawawa naman si Ontiveros. Sabi niya nga, bukas siya na maging presidente, presidential candidate ng Pinklawan Ba't ngayon biglang nawala siya dyan? Hindi kaya ang nagpalabas o nag-commission nito ay kampo ni Robredo? Ako nagtatanong hindi ako sure dyan. Kasi parang ayaw niya mapasok si Ontiveros. Pero sa bagay, Vice President nga, kita mo naman 6% lang. Di ba? Actually, dito perfect. Perfect po si Bongo dito, Vice President. Eto na yun. Siyempre, hindi na makakatakbo si VP Sara Duterte Vice President. Di ba? So, siguradong tatakbo na sa tingin ko sa tingin ko. Kasi una-una, sabi nga nila yung nagda-number 1 sa Senate ng 2019, midterm election, yung usually nagda-number 1 and 2, yan ang tumatakbong Vice President or President. Kita naman natin, world record, ika nga, yung botong nakuha ni Bongo sa pagiging senador. At paano mo mararamdaman yan? Dumadami ang fake news laban kay Bongo. Ngayon, may fake news pa na pinag-aaway nila si VP Sara Duterte at si Bongo. Ginagawa nila ng issue. Huwag nating sakyan yun, mga kababayan, They are trying to divide the Duterte supporter by creating a friction between Bongo and VP Sara Duterte. Sa tingin ko, yan ang perfect combination Dugong di ba? O dugo, di ba? Anong dugo? Yung bloodbath, di ba? Ibig sabihin, Duterte, Bongo, dugo.
Ayan ang sa tingin kong perfect combination eh. Parang awa naman. Huwag naman duga. Anong duga? Ang gulo mo ba, Banat Bay? Hindi, mas gusto, dapat talaga tayo mga Duterte supporter. Yung tunay ha, yung tunay. Kasi may mga hindi eh. Dapat dugo ang ating kandidato sa 2028. Hindi duga. Ano yung duga? Duterte at mangga. Gago! Wag duga ah. Alam mo naman ng duga. Wag yun. Baka andyan na naman kayo. Oh, nako! Senator Bongo ha, this time wag ka nang umatras sa Vice President ha. Hindi porket halimbawa lang kung maging duga. At hindi ikaw ang ay nako, labang ka, dugo tayo, dugo ako. Ayoko ng duga. Parang awa naman. At Madam BP Sara Duterte, sana naman po, wag naman po duga. Nakikiusap naman po ako. Mahahati talaga ang Duterte supporter pag ginawa ninyong duga. Oh, bakit kanyo? Ayaw na ng taong bayan si manggagamit eh. Bakit ba manggagamit, Banat Bay? Eto, papakita ko sa inyo. Baka sabihin niyo ako nagbobola lang. Ha? Ano? Oh, eto, papakita ko. Naghain ng resolusyon si Senator Amy Marcos para imbestigahan ng Senado sa umano'y katiwalian sa Bureau of Immigration. Oh, bakit biglang Bureau of Immigration? Biglang kabig? Sandali. Hindi pa tapos yung issue nung pangingitnap kay Pangulong Duterte. Sinabi mo hindi pa tapos yun. Kakausapin nyo pa yung army, not army, Air Force. 'Di ba? Dahil doon dinala si Pangulong Duterte. Sabi mo hindi pa tapos 'yun. Kaya nga yan ang ginamit ng mga Ayminatics eh. O kailangan natin si Amy Marcos sa Senado para pagpatuloy yung issue ng pangingidnap kay Pangulong Duterte. We need her, 'di ba? We need her. Yan yung mga Ayminatics, yung mga Amy vlogger. We need her. Oh, ganun pa sila. Tapos ngayon biglang kumabig. Ano to? Biglang iba na ang iimbestigahan, immigration na. Anak ng tutsang kalabaw yan, oh. Gago! Ginamit mo na naman si Inday Sara Duterte. Sandali! Ang daming issue na mahalaga. Yung ipagpatuloy mo muna yung investigasyon mo. Di ba? Tungkol dyan sa dahig-dahig na yan. O ipatuloy mo yung dati mong hawak na komite, yung sa eleksyon. Ano nangyari? Mas importante yung Hindi ko sinasabing hindi importante ito ah. Mas importante. Ibig sabihin, it is more important. Or importanter. Di ba? More important than this immigration. Ipaubaya mo na lang sa ibang senador yan. Yung inaasahan ka, pinangako ng mga Ayminatics yan eh. Ng mga Aymi vloggers yan eh. O pag nanalo yan, pagpapatuloy yung investigasyon. Abay, para pala kayo talagang budol, ano? Yan din na sinabi nyo nun eh, no? Kaya natin iboboto si Bongbong Marcos para ipagpatuloy ang bill. At para ipagpatuloy ang lahat ng ginawang maganda ni Pangulong Duterte. Mga ulul, putang ina nyo. Ay, sorry. Oh, tapos, hindi naman pinagpatuloy. Ayan na naman kayo ngayon. Iboto natin si Amy Marcos para ipagpatuloy ang hearing dyan sa dahig o pangingidnap kay Duterte. Iboto natin si Amy dahil si Amy lang ang nagsasalita tungkol dyan. Gago! Tapos biglang kabig? Tangin na yan. Buwisit talaga. Ay, nako. Ewan ko ba, ano ba talaga? Araw-araw na lang kayo magiging tanga? Hindi, ako nagtatanong lang ha. Yung sa mga Ayminatics, araw-araw nyo na lang ba talagang magiging tanga? Anong plano nyo sa buhay ninyo? Diba? Kasi kung ganyan at ganyan lang naman pala, ay boy putya, wala mangyayari sa bayan natin. Sorry.
Wala mangyayari sa bayan natin kung ganyan tayong laging pinababayaan yung mga ganito. Ituloy natin. O BI. Partikular na sa proseso ng pagpapalawig ng tourist visa ng mga foreign national. Ayon sa resolusyong isinumite ng senador, may price menu umano ng service fee para sa mga nag-a-apply ng tourist visa extension na umaabot ng 15,000 hanggang 70,000 pesos. Binalikan din ng mambabatas ang mga naunang kaso ng katiwalian sa BI tulad... Oh, nabalik ka. Tanginan niya. Tanginan niya na. Hindi ko sinabing tanginan niya ha. Tanginan niyan. Okay? Linawin ko lang kasi it's an expression. It's not directed to her. Okay? Ang ibig ko lang sabihin mga kababayan, ito simple lang to eh. Kaya niya palang balikan yung mga kaso noon para imbestigahan. Ito recent lang eh. Recent lang yung issue tungkol dito sa pangingidnap kay Pangulong Duterte. Hindi mo binalikan? Iniwan mo na kagad? Mahilig ka pala mangghost? Sa bagay. Ano nyo na yan? Ano na, ang tawag dito, ano nyo na yan? Tatak nyo ng mga Marcos yan. Mangga. Kaya mga kababayan, maging ano tayo ha? Maging, tayo po ay maging mapagmatsyag. Kasi niloloko ho ang mga Pilipino. Tapos, okay lang tayo ng okay. Kasi nga, nagpapaniwala kayo sa mga vlogger na, ito nga magkadiretsuhan nga tayo. Magkadiretsuhan nga tayo mga kababayan. Nabudol na kayo nun. Nung mga vlogger na ikinampanya si Marcos. Hindi nyo alam kung bakit nila ikinampanya. Ayoko na lang sabihin dahil wala rin naman ako may papakitang ebidensya sa inyo dahil wala namang ebidensya ang bayaran. Diba? Pero wag naman kayong tanga. Ganyan na naman ang ginawa ngayon. Hindi ko sinasabing bayaran sila, pero obvious naman. All of a sudden, they become Iminatics. All of a sudden, die hard na sila na Imi. Wag naman po tayong tanga. Maniniwala pa rin tayo sa mga vlogger na ganyan. Binudol na nila kayo noon. Uulitin nyo na naman ngayon. Alam mo, kasalanan na natin eh. Kasalanan na natin kung bakit nagkakaroon ng katarantaduhan ng bayan natin. Dahil, ayan ay napaka-obvious na. Pinaniniwalaan pa rin po natin. Napaka-obvious na po yan. Hindi nga ho nila pinag-uusapan ang issue ng dayaan o election fraud. Alam nyo mga kababayan, there is really meron talagang nangyari itong nakarang eleksyon na hindi ho pinag-uusapan. Di ba? Nakakapagtaka. Alam mo, ang ganda ho nung basahin nyo po yung ito lang, papakita lang natin Ito po yung summary, okay? Summary lamang po ito noong isinulat ni sandali isinulat sa Manila Times ni ni Tatad, okay? Ito ba? Dali lang. May sinulat po kasi si Francisco S. Tatad at si Kid Tatad. Okay, ano po yung kanyang sinulat na doon? Na ito'y pinasimple ko na lang. At yan din naman po ang bukang bibig ng isang abogado na nagrereklamo po sa COMELEC. Ayan po. Pakita lang ho natin. Ayan. Doon sa kanyang article ni Kid Tatad, sabi niya doon, multi-sectoral na grupo hindi inendorso ang 2025 midterm election. 8 issue ang hindi nasagot. Nakakulangan sa transparency na pagbilang ng boto. Ano daw yung nilabag ng COMELEC? Yung Resolution 11098. After getting the ER, hindi direktang ipinadala yung election return. Kasi pag bumoboto kayo, may election return yan. Ang ginawa,
ipinadalas doon sa Data Center 3. Isang illegal na ginagamit. Bakit? Kasi wala hong batas na nagsasabing kailangan mong ipadala diyan sa Data Center 3. Nagigets po natin? Hindi ho diniretso na yun no ang sinasabi supposedly ni Comelec George Garcia. Dapat from the precinct, diretso na po yan doon sa mga quote-unquote watchdog tulad ng NAMPREL, PPCRB, di ba? So dapat diretso na. Hindi po dumiretso agad-agad. As a matter of fact, yan pa nga yung pinagmamalaki ni George Garcia before the election. Agad-agad ipapadala. Yan ang features ng machine na yan. Oh. Hindi po dumaan. Hindi agad-agad, sorry. Pangalawa, idinaan muna sa Data Center 3. Oh. Which is illegal daw yan. Bakit? Kasi nga po, hindi po yan, wala po yan sa batas natin na dapat dadaan sa Data Center 3. And that Data Center 3 na yan, diyan daw malamang nagkaroon ng paglilinis, overvote, di ba? Diyan daw talaga nagkakaroon ng lokohan. So, anong ibig sabihin, Banat Bay? Bakit mo inuulit-ulit yan? Kasi nga po, mga kababayan, sabi nga ni Kitata doon sa kanyang article, importante na maayos na natin, mareforma na yung halalan or else may mangyayari na namang himala sa 2028. Kung talagang yung mga Iminatics ay sumunod lamang sa endorsement ni BP Sara Duterte, kaya nila ipinili si Amy Marcos, dapat ang concern nila ay si BP Sara Duterte. Bakit hindi man lang nila tinatakel yung issue ng dayaan na nangyari sa nakaraang eleksyon? Kasi nga, bayad sila. That's the truth. Bayad sila at ang importante sa kanila, mapasok lang si Amy. Kasi nga, si Amy ang bata nila. Si Amy ang kanilang talagang ipinupush lang. Hindi si BP Sara Duterte. Ginagamit lang nila si BP Sara Duterte para manood kayo, magkaroon sila ng followers. Bakit? Maaaring sabihin nyo, hindi naman sila kumikita sa vlog nila kasi Facebook, TikTok o whatsoever. Yes, hindi sila kumikita doon. Saan sila kumikita? I am proud na kumikita ako sa YouTube. Nagbabayad ako ng tax sa YouTube. Magtaka kayo kung hindi ako kumikita sa YouTube. Saan ako kumukuha ng pera? Pambili ko ng kapritsyon sa buhay. Kaya hindi ako bilib sa mga nagsasabing, hindi kami vlogger, hindi man kami kumikita dyan. O saan kayo kumikita? Ay, nako. Halos hindi na kayo tumitigil sa kaka-post eh. Ibig sabihin, wala na kayo ibang buhay kung hindi social media, pero hindi kayo kumikita dyan, tsaka kayo kumikita. Ginagamit lang nila ang mga Duterte para dumami sila ng followers. Tapos, pwede nilang ipagmalaki sa mga politikong kukuha sa kanila. Kasi kung talagang concern nila ang mga Duterte, they will tackle this election issue. Kasi ang tatamaan dito, hindi na itong yung 2025 senators, hindi na yan mababago. Pag balik-baliktarin mo mundo, hindi na magbabago yan. Maaring mapatunayan natin na nanalo ang mga Duterte, pero hindi na magbabago yan kasi kailangan upang dumaan yan sa yung sa board na kung saan didinggin yung kung meron mang problema. Sino yung mga yon? Senador din. Sino yung mga nanalo? Senador din. Paano mo mababago? Wala tayong magawa. So hindi na talaga magbabago yun. So dapat ang concern natin yung 2028.
hanggang hindi nire-reforma o inaayos ang batas o iobliga o gawing, actually obligado na sila kasi batas na nga yan yung manual counting Hindi ko maintindihan ba't di sinunod. Abay, dapat magkaroon talaga ng mabigat na parusa pag hindi ginawa ang manual voting. Ay, manual counting, sorry, not voting. Dapat tindihan ng parusa. Paano mangyayari yun? We need a law. Sino gumagawa ng batas? Senators and congressmen. Diba? Bakit hindi pinopokus ngayon ng mga senador to? Bakit si Amy nandyan? Iba pinopokus. So yung mga, sorry to say bato-bato sa langit ang tamaan, tanga. Yung mga Iminatics na vlogger, hindi talaga sila concerned kay BP Sara Duterte. Ginagamit lang nila. Magising na kayo, mga Duterte supporter. They are just using you so that makasingil sila sa mga kliyente nila. Sorry but that's the truth. Tamaan na kayo kung tatamaan kayo. Yan ang totoo. Nakakalungkot pero kung meron tayong mga ganyang kasamahan, tangina, dapat iwan nyo na yan. Totoo, dapat iwan nyo na yan. Kasi ginagamit kayo para kumita sila Kayo naman tatanga-tanga. Hindi ba kayo magigising? Pag hindi kayo nagising 2028, patay tayong lahat. Patay tayong lahat. Maniwala kayo sa akin. Yayariin ang eleksyon. Eto nga 2025. Kaliwat kanan ng katarantaduhan Hindi kayo umimik. Diba? Marami nga sa amin nagagalit, Banateros. Bakit kayo makakibuloy kayo masyado? Bakit kayo pinagtanggol nyo pa yung KOJC nun? Alam nyo kung bakit? Because we know. Alam namin na after KOJC, they will do it to Duterte. Testing ground lang yung KOJC. Pagkatas ng KOJC, kanino ginawa? Sa buong Davao. Pagkatas ng Davao, kanino ginawa? Kay Duterte. Alam namin na gaganunin Kasi hanggang hindi pumapalag ang tao, kasi isipin nila, testingin muna natin. Pinakamatindi dyan yung supporter na KOJC, si Pastor Kibuloy. Pag yan, hindi umimik ang tao, lipat tayo. Tandaan ninyo hindi ako nagsabi niyan. Si BP Sara Duterte through Pastor Kibuloy. Sinabi, winarning nga ni BP Sara Duterte si Kibuloy na sinabi niya, uunahin ka, gugurgurin ka muna, tapos ako i-impeach, tapos si Duterte, si Tatay Digong, dadalhin sa ICC. Ilang beses namin sinabi yan, hindi kayo naniwala. Akala ninyo, pinagtatanggol lang namin ang KOJC because we are part of SMNI. No! Ginagawa namin ito kasi we know na ang punot dulo nito, ang ending nito si Duterte. And it happened. Nangyari. Ano yun? Waalapastangan sa batas natin, hindi binigyan ng due process si Pangulong Duterte. Bakit? Ganun ang ginawa sa KOJC at kay Pastor Kibuloy. Ayaw niyong maniwala. Akala ninyo, dahil nasa SMNI lang kami, kaya namin pinagtatanggol lang KOJC. Hindi ho. Big picture ang tinitingnan namin ngayon. Andyan na naman kayo, sasabihin ninyo, pinagtatanggol lang namin kasi natalo si Kibuloy. Hindi. Ang daming natalo Attorney Vic. Napakaano niyan. Si Jimmy Bondo, attorney, ang dami lahat ng abogado, natalo. Except si Marcoleta. Bakit namin ginagawa ito? It's not because we want na mapasok pa si Kibuloy. Hindi. Dahil kami mga taga-SMNI, hindi. Sinasabi namin ito kasi alam namin that something will happen on 2028. Do you think etong mga lulong, hindi sa droga, pero pwede na rin. Hindi siya droga. Lulong sa kapangyarihan at lulong sa pera, maniwala kayo, 2028, they will use their power, money, para matalo si BP Sara Duterte at para magpatuloy ang kanilang maitim na balak. Tuloy-tuloy yan. It will be Marcos Romualdez, Marcos Romualdez. And believe me, part doon ang sister
Kaya sana mamulat na yung ating pag-iisip, mga kababayan. This is not a joke. 2028, malapit na po yan. 2 taon na lang, simula na ang kampanya sa presidential election. Gagawin nilang best nila para mawala si VP Sara Duterte. We do not know how. Tandaan ninyo, si VP Sara Duterte na mismo nagsabing may banta sa buhay niya. If ako kinakabahan Bakit? Kinakabahan talaga ako. Honestly. Kasi VP Sara Duterte siya ang siya lang ang hadlang para magpatuloy etong gobyernong ito. And, ladies and gentlemen, based on history, they will remove anyone that will hinder them based on history. Mga kababayan, kung hindi madaan sa impeachment, delegates to si VP Sara Duterte. Delegates to. Maniwala kayo sa akin. Kaya nga ngayon pa lang, dapat ayusin na natin yung election. Whatever happened, the election must be the real will of the people. Kasi yan ang laban lang natin Sabihin ko sa inyo, madaling magkaloko-loko na yan. Kasi mahirapan sila pag si VP Sara Duterte. Bakit? Kasi ang taas na po ni VP Sara Duterte dito. Remember, pag pinagsama mo si Bongo at si VP Sara, ang taas niya na po dito. Etong 21 at saka itong si Rapi Tulfo, madaling pabagsakin yan. May 3 taon sila para diskartihan yan. Pera, kayang-kaya yan. Di ba? Kapangyarihan, kayang-kaya yan. Mababa pa yan. Kaya yan. Ang hindi nila talaga mapapabagsak si Sara Duterte at saka ang mga Duterte supporter. The only way is one, magpatuloy ang ganitong klase ng eleksyon 2028. Second, divide and conquer. Sino ba ang nagdi-divide ngayon sa mga Duterte? Hello? Ulitin ko. Sino ang nagdi-divide sa mga Duterte supporter? Hello? Si Marcos ba? No. Hindi niya tayo kayang i-divide. Si Romualdez ba? No. Hindi niya tayo kayang i-divide. Walang papanig sa kanya. Pinklawan ba o si Leni Robredo? No. Hindi niya tayo kayang i-divide. Wala na may gusto dyan. Inudoro na yung mga yan Sino? Yung papasok sa loob ng mga Duterte at yung manggagamit sa mga Duterte. At sinong gagamitin nila? Ay minatics vloggers. Gago! Kaya, you better watch out, you better not cry. Tatay Digong is coming to town. Ayan! Hay nako mga kababayan. Sana po ay magising-gising na po tayo dahil umaga na, alas 5 na, alas 6 na pala ng umaga, hayop. Alas 6 na, akala ko alas 5 pa lang. Hindi, alas 6 na umaga ko to ginawa, upload ko ng alas 7. Maraming salamat po. God bless everyone.